Magkano bang nagastos talaga sa ospital para doon sa aksidente na nangyari dito sa nakabundol sa kanya? Bali, umabot po ng more or less 3 million po. Sa 3 million na yan, nakalabas naman yung kapatid mo kaya nagpapagaling na ngayon. Apo, nagpapagaling. So in short, ginawa nitong nakabundol sa kapatid mo na gumastos ng 3 million pesos. Apo. Mapalad po itong ating panauhin. Sapagkat sa totoo lang po, ngayon lang po ako nakarinig ng nakabangga na nagbayad ng ganyang kalaking halaga kahit na wala pa pong kasuhan. Doon po sa mga taong nababangga na aksidente ng sasakyan, kaya yan po'y minamaneho ng maayos o di kaya minamaneho ng may kapabayaan, mataas na po yung 60,000 piso. 52,000 hanggang 60,000 po ang maximum na pinababayaran ng Korte Suprema dyan. Malamang sa hindi, baka po ituring na ng hukuman na sapat-sapat na yung naibigay ng nakabangga. Lumapit po ako kay Sir Ben Tulpo, #ipabitag mo, para ireklamo po yung nakabangga sa kapatid ko. Nangyari po ito noong September 29 this year lang po, na madaling araw. Habang naglalakad po siya galing sa trabaho niya, around 12:20, 12:30 ng madaling araw, bandang Baclaran Church, bigla po siyang nabangga ng sasakyan, Honda City, galing sa likod po. Yung driver po na nakabangga sa kapatid ko is under influence of liquor, nakainom po siya. Pumunta po kami sa police station, nakaharap na po namin yung nakabangga. Nagkaroon po kami ng kasunduan na sasagutin niya po lahat ng hospital bills, medication, aftercare, compensation, hanggang makapagtrabaho po siya. Ngayon po, pag hindi po siya tumupad, ang usapan po namin, doon po namin siya kakasuhan. Ang nagawa lang po niya is yung hospital bill. Dahil hindi po siya tumapad sa napagkasunduan namin, kaya gusto na po namin siyang kasuhan. Marami pa po kasing pangangailangan yung kapatid ko, like mga medications. Sir Ben Tulpo, gusto lang din po namin malaman yung mga karapatan namin para magpanalo po namin tong kaso na to para sa kapatid ko po. Yun lang naman po yung hinihiling namin, na mabigyan po ng katarungan yung kapatid ko po sa nangyari sa kanya. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa #ipabitag mo. Ako din, diretso na nakuwento mo na lahat. So hindi na ako mag-aksaya ng detalye. Magkano bang nagastos talaga sa ospital para doon sa aksidente na nangyari dito sa nakabundol sa kanya? Bali, umabot po ng more or less 3 million po. Nung nagastos na babae. Apo, sa hospital po. So, sa ospital gumastos siya ng 3 million. Apo. Binayaran yung 3 million. Apo. Sa akin kasi dito sa parting to, parang nagbayad na itong nakabangga ng amount of 300 million pesos. Sa hospital yun. Apo, sa hospital Lahat-lahat po. yun sa hospital. 3 million pesos na yan, ano may mga ginastos doon? Lahat-lahat. Yung ano lang po, kung ano lang po yung mga nagastos lang po talaga sa hospital, Alright. like mga medicines po, laboratories, At saka ganun yung po. professional fee. Apo, ng mga doctors po. So yung 300 million pesos, iniluwal talaga nung nakabangga sa kanya base doon sa napagkasunduan ninyo. Opo. Okay. Sa 3 million na yan, nakalabas naman yung kapatid mo kaya nagpapagaling na ngayon. Apo, nagpapagaling. So in short, ginawa nitong nakabundol sa kapatid mo na gumastos ng 3 million pesos. Apo. Alright. Lumapit kayo sa amin para malaman ninyo kung ano pa dahil yung parting yung nabayaran kayo ng 3 million, parang lumalabas, hindi pa makapagtrabaho ang kapatid mo. Opo, at saka open pa po kasi yung trach po niya. Mga 2 months pa daw po kasi yun. Tapos po may mga medical needs pa po siya, may daily pa po siyang maintenance. Ang sabi po ng doktor, hanggat hindi pa daw po nakakalakad yun, continuous po yung pag-inom po niya noon. So in other kasama words, po gumastos na yung nakabangga sa kapatid mo ng 3 million pesos. yun. Opo. Ang gusto nyong sagutin pa yung mga karagdagan. Opo. Mga sa palagay mo kaya, magkano pa yung mga gagastusin dyan? Naku po, hindi ko pa po makompute kasi po yung isang gamot pa lang po niya, 200 plus po, daily po yun. Tatanungin muna natin sa Attorney Batas Mauricio. Sa batas natin, hanggang saan ba to? Paano ba to? Na nagbayad na yung nakabangga, 3 million pesos. Ngayon, itong inarereklamo ay kukonsultahin daw niya ang kanyang abogado bago siya magbigay ng anumang pahig sa. Naintindihan natin, pero simula noon, ay hindi siya nakikipag-ugnayan sa bitag. So, ano bang nakikita mo rito kung tutulungan natin? Anong mapapayo natin? At saka, gumastos rin naman, in fairness, yung nakabangga ng 3 million pesos. Anong nakikita nyo? What else can we do? Mapalad po itong ating panauhin. Sapagkat, sa totoo lang po, Ginoong Ben Tulpo at mga kababayan,
Ngayon lang po ako nakarinig ng nakabangga na nagbayad ng ganyang kalaking halaga kahit na wala pa pong kasuhan. Sa atin pong mga umiiral na batas, bagamat nakasaad po na kailangang bayaran ang lahat ng nagastos, lahat ng nadanyos ng taong na-aksidente, marami pong ibang konsiderasyon ang papasok dyan. Una pong konsiderasyon, doon po sa mga taong nababangga na aksidente ng sasakyan, kaya yan po'y minamaneho ng maayos o di kaya minamaneho ng may kapabayaan, mataas na po yung 60,000 piso. 52,000 hanggang 60,000 po ang maximum na pinababayaran ng Korte Suprema dyan. Opo, kaya medyo ito pong pangyayaring ito, Ginoong Ben Tulfo, nakikita po natin, hindi na po natin mapipilit pa yung pong nakabangga na nakatulong na ng 3 million pesos hanggang hindi na nagkakaroon ng kasunduan dyan sa ospital o kasunduan sa hukuman o kasunduan sa mga otoridad. Ang danyos perjuicios po dyan, yung pong ordinaryo na lamang, akma doon po sa katayuan sa buhay nung pong na-aksidente. Halimbawa, yan po ba ay anong trabaho? Magkano kinikita araw-araw? Ano ang kanyang iba pang mga gawain na po pwedeng matumbasan ng mas mataas pang halaga ng danyos perjuicios. Lahat po ng yan, sasaalang-alang ng hukuman at malamang sa hindi, baka po ituring na ng hukuman, sa totoo lang po, na sapat-sapat na yung naibigay ng nakabangga. So dito sa parting to, parang na-maximize na, exhausted na lahat yung expenses kasi parang sinabi it covers everything, attorney. Yun ba? Opo, ganun po yun at yun po ay makikita natin sa napakaraming desisyon ng Korte Suprema pero particular po niyan doon po sa mga provisiones ng ating Kodigo Sibil ng Pilipinas, yung tinatawag po nating torts and damages o di kaya sa batas sa Latin, culpa acciliada. Pagka nakapagdulot ng pinsala ang isang tao ayon sa kanyang pagpapabaya sa kanyang anumang ginagawa, may tungkulin siyang bayaran ng danyos perjuicios, pero ito po isa resonableng halaga na lamang. Siguro, attorney, maganda, para paliwanagin po natin sa mga taong nanunod po sa atin dahil panunod nila ng bitag, may natututunan sila sa batas sa pamamagitan po ninyo, attorney, at the same time, dito sa public service na encounter natin, na naintindihan na ngayon ng mga nanunood kung ano. Sabi mo, na-maximize na. Iyon ang pinakamataas. Pero ang hukom, kung sakaling danyos ang hahabulin nila, iko-considera yung magkanong kinikita ba ng biktima, o yung mga ganon, at resonableng. Ang hukom na ngayon ang magdedesisyon, ibig sabihin, magsasampa uli ng kaso laban doon sa danyos na perjuicios, yun ba? Yung po yung matindir yan, Ginoong Ben Tulfo, sapagkat kakailanganin pong idaan na sa hukuman at pagka po ganitong danyos perjuicios na lamang ang hinakahabol, batay po sa hahabulin, halimbawa, magkanong bilyon pa yan, ang filing fee. Sa kaalaman po ng mamamayan, pagka po danyos perjuicios ang hinabol, 3% po nung amount o nung halaga na hinahabol ang filing fee. So halimbawa lang po, 1 million pa yung nais ng pamilya times 3%, abay 30,000 po kagad. Yung pong dapat bayarang filing fee na hukuman pa lamang po yun. So, okay. Sige. Sige, naintindihan po ang filing fee. Pero yung sinasabing, ano pa ba ang makukuha ng pamilya ng biktima, in this case, pamilya Panginiban, sila Lane, doon sa kanilang inaasahang danyos kung ang hukom na ang magpapasya kung magkano ay base doon sa kinikita ba ng biktima na ang hukom na ang magdedesisyon, hindi na po pwedeng pamilya magbibigay ng price? Opo, ang hukom na po ang magdedesisyon. Hindi na po pwede ang pamilya, hindi na rin po yung ididemandang tao dahil titignan na po ng hukom yung mga tinatawag nating factual circumstances surrounding the event. Yung po mga pangyayari na nakapaligid bakit nagkabanggaan. Titignan po ng hukom, nagpabaya ba talaga? Okay, Sino ba ang nagpapabaya? Ganun po. Ganito. Parang lumalabas, attorney, based on sinasabi po ng pamilya Panginiban nila Lane na nakainom daw yung driver at nakainom daw ay hindi ko maintindihan. Parang nagkaayos sa prosinto ata. And then, sinagot naman yung medication, mga medical fees. Pero dito, parang kulang pa ata kasi may mga continuous medication. Ikaw, kausapin mo. Lalaking kausapin mo sa attorney. Mas maganda kayong dalawa nag-uusap. Hindi kami dalawa na attorney. Sige. Attorney, may question lang po ko. If ever na yung sahod lang po nung kapatid ko ang mapoprovide ng hukom, if ever po?
Hindi na po yung... Magkano po ba yung sako? Magkano po yung sako? Kasi based po dun sa, sabi po ng live-in partner niya, ang total daw po na sinasahod ng kapatid ko per month, kasama na po yung mga bonuses, is nasa around 60 to 70K po. Hahanapan po tayo ng Apo, hukuman ng mga pruweba na ganyan. Apo, yung I-flip. COE, ganun po. Oo. Apo. Pagkatapos, hahanapan pa rin po tayo ng iba pang dokumento, kagaya po ng withholding tax para sa buwis, kung talagang magkano po yung halaga na ibinabayad sa kapatid nyo. Ganun po eh. Apo. So, hindi na po magiging ganun ka-simple. Opo. ang usapin. Paano po yung mga medications pa po niya? Kasi kasabi po ng doktor, kagaya niyan, hindi pa po siya nakakatayo. Meron po kasi siyang daily na maintenance hanggang hindi pa daw po nakakalakad. 200 po kasi per day po yun, 200 plus. 200,000? Hindi o pa, 200 pesos po per day. Hanggang hindi pa po makalakad. Well, sa akin pong nakikita sa inyong katayuan, mas makakabuti pong makipag-usap na lamang po ng maayos at magpaliwanag o humingi na lamang po ng karagdagang pangunawa. Sapagkat titignan po ng hukuman yung naging katapatan naman noong nakabangga doon sa kanyang ipinangakong pagbabayad. At tatapatin ko po kayo, dito po, sa sikat na palatuntunang ipabitag mo kay Ben Tulfo, kakaiba po yung nakabangga dyan sa kapatid nyo dahil naging maayos po ang kanyang pagtungod. Hindi ko po kayo kilala, hindi po namin kilala yung nakakaharap nyo sa kaso. Pero kakaiba po talaga to. Ako po yung manghang-mangha habang nagsasalita si Ginoong Ben Tulfo kanina. Apo, may question pa po ako. Paano po kaya yung sa company po nung nakabangga? Pwede po bang mahabol pa po yun? Depende pa rin po yan kasi ganito po yan. Ginoong Ben Tulfo, papaliwanag ko lang po yung, Sige, yung pananagutan ng kumpanya. Sige. Opo. Sa pananagutan po ng kumpanya para sa kanyang mga empleyado, lalo sa mga driver, mananagot lamang po ang kumpanya kung naipakitang hindi niya ginampanan ang kanyang tungkulin. Una, sa pagtiyak ng kanyang kukunang driver ay maayos, matinding sumusunod sa mga batas, may sapat na lisensya, nasa sapat na gulang, at walang mga nakakaraang kaso sa pagbangga o di kaya kapabayaan. In other words, prudence in the selection of its employees. Pag naipakita po niya yon, medyo mahihirapan na po tayong habulin ang kumpanya dahil hindi nagpabaya. Pangalawa po, prudence, diligence sa pag-maintain ng kanyang supervisory capacity. Yung po bang pagtiyak na habang nagtatrabaho na yung manggagawa, yung driver, talaga namang maayos ang kanyang mga pagpapaalala, pagpapasabi, mahihirapan na pong habulin yung kumpanya. Maliban kung dyan sa dalawang yan, prudence in the selection and hiring of its employees, prudence in the day-to-day supervision of the work of the employee, mahihirapan po tayong maghabol dahil nasa batas po yan. Okay, nagmalinaw sa ito. Opo, isa pa po, regarding naman po dun sa insurance nung sasakyan po yung sa TPL po, may habol pa po ba rin kami doon? Yung po kasing TPL, para po doon sa nabangga, at yung TPL, kung titignan po ninyo, may halaga lang yan at hindi po aakyat niya ng sobra sa 100,000 po yung mga coverage niyan. Para po sa inyo yon, pero kung ganyang nakatanggap na po kayo, so pwede pong sabihin nung naka-insure, yung insured party na tinatawag, yung may-ari ng sasakyan, na naibigay na sa inyo, kaya sila na ang tatanggap noong pong halaga sa third-party liability insurance. May chance po ba na pwede kami makipag-meeting sa kanila? Kasi hindi po namin alam kung may nakuha po yung, yung nakabangga po regarding dyan sa insurance. Makikiusap na lamang po kayo at sasabihin nyo na makikiusap po kayo at magmamagandang loob upang may pagpatuloy lang ang pagtulong. Pero kung yung hahanapin po natin yung bang karapatan o pinilit na sila ay humarap sa inyo, mahihirapan po tayong ipagpilitan yan at the moment.
Okay po. Opo, Sorry po, isa pa salamat po. po. Sorry po. Regarding naman po sa CCTV footage po, may karapatan po ba kaming humingi ng kopya sa mga investigators po? Investigators. Hindi ko po alam kung ang tinutukoy nyo ay mga pulis, ano? Pero kadalasan yan po kasi ay private property, kung sino man ang may-ari noong pong CCTV, at depende po sa kanila kung Nakakuha na po yung pahihintulutan nila. investigador. Tapos, bali, ang gusto lang po sana namin, makahingi ng copy para sa amin po. O pwede po kayong humiling at pagkatapos tignan natin ang kanilang magiging kasagutan sapagkat yan pong nakuha nilang ebidensyang yan, lilitaw, nasa official custody na po ng mga kapulisan. Okay po? Opo. Ang sabi po kasi sa amin, hindi daw po kami pwede magkaroon ng copy. Opo, may mga ganyan po hanggang hindi po na isasampa ang kaso at hanggang hindi na isusumite sa hukuman ang mga ebidensya. Salamat po ha. Okay, thank you po, attorney. Alam mo, Salamat po. Lalaine, Yes. tulad ng sinabi ni Atty. Batas Mauricio, ito nakabangga sa inyo, alam niya yung kanyang responsibilidad at tumayo siya roon. Unang kanyang tiningnan, kapakanan at kalagayan ng kapatid mo na na-aksidente. Bagamat sabihin na natin siya nakainom, pero tumupad siya, tumayo siya sa kanyang responsibilidad at pananagutan. Opo. Dahil ang lisensya ng pagmamanahi, pribilehiyo, hindi karapatan. Nung nakabangga siya, umabot ng 3 million pesos. Malaki yun. Sabi nga ni Atty. Batas Mauricio, abay, medyo mapalad kayo doon. Kasi ang tiningnan niya, yung kalagayan, una, ng nabangga niya. Kapakanan nung nabangga niya na sinagot lahat ng mga gastusin. Ngayon, ang sabi ni Attorney Batas Mauricio, kung danyos ang pag-uusapan, danyos na lang base doon sa kanyang kinikita, buwanan. Ang korte, sasabihin niyan, titingnan lamang sa magkanong kinikita sa buwanan tinatanggap. At ang korte na magdedesisyon. Ibig sabihin, magpa-file kayo ng kaso. Pero pag nag-file kayo ng kaso, depende doon sa inyong hinihiling, may 3% lagi filing fee. Ngayon, ang punto natin dito, lahat ginawa natin. Yung bagay na kung tutuloyin niya pa rin, ano? Siguro kung mayroong mang natutunan dito ang mga tao, hanggang saan ba ang responsibilidad ng taong nakabangga? Bagamat sabi nyo, ikaw na mismo, nakainom, pero hindi na yun eh. Nagkaayusan na kayo eh. Nagkaariglohan na lang kayo sa presinto hanggat sa gastusin sa ospital na umabot ng 3 million pesos na lahat yun ay professional fee, medication, board and lodging. During the stay sa hospital na 3 million. Malaki yun. Malaki yun. Sobra-sobra. Ano bang ginawa doon sa serbisyo ng ospital? Sila ang nakakaalam. Ngayon, ano ba bang dapat habulin dito? Nira-wrap up ko lang para maintindihan ng lahat nanonood sa atin. Lahat ginagawa natin dito, pero hanggang saan lang ba ang makukuha? Kasi nabayaran na yung kapakanan at kalagayan nung kapatid mo. Hindi sila tumaliko doon. Pero yung danyos na hinihingi nyo, pangdagdag, tanging pagsasampa ng kaso sa hukuman. Ang hukom na ngayon ang magbibigay ng pasya kung magkano nga ba ang danyos. Pero may basehan yan, tulad ng sinabi ni Atty. Batas Mauricio. So hanggang doon lang. Lahat ng mga tinanong mo, mga third-party liability, ay kung meron man, mapupunta na doon yun sa insured. Kasi nagbayad siya, out-of-pocket expense niya yun eh. Yung 3 million sa bulsa mismo na nakabangga. Kaya hindi niyo pwede nang, kumbaga, pupunta sa hukom, hahamunin mo siya, magkakaso-kaso kayo doon. Sana may natutunan po kayo rito, ay paliwanag po na Atty. Batas Mauricio. Dito po sa sumbong na to, ito po ang batas at bitag at batas. Nakita ninyo sa pamamagitan ng kaso nyo. May karapatan pa rin kayo magdemanda. Pero siguro, pwede makiusap na lang siguro muna kayo. Tingnan nyo na lang, baka mabuksan yung kanyang puso na kahit na papano, tumulong pa. Kung ganong 3 million na kayanan niya, mano ba naman siguro yung ambag-ambag ng konti? Magandang pakiusap na lang. Actually po, Sir Ben, kasi nung mga panahon na nasa hospital kami. Wala na tayo nang yan. Nagbayad na siya ng 3 million. Pahirapan po talaga namin silang makontak eh. Ganito na lang. Paano nagbayad ng 3 million to kung pahirapan? Kinukulit po namin halos araw-araw. Hindi naman pwede sa pagkukulit. Diretso sa hindi makakalabas ang kapatid mo kung hindi sa ospital eh. May hospital, private hospital, makakalabas ba yan? Kahit anong iyak mo dyan, ganun kalaki. Naku, Diyos Maria Josep. May mga ospital ididetine pa yung pasyente niyan eh. In this case, hindi sila tumalima.
mag-file ka na lang ng kaso tulad ng sinabi ni Attorney Balat Mauricio. Sa parting to, may laban ka pa rin pero huwag ka nang umasa ng malaking danyos. Kasi ang danyos mo na lang hanggang doon na lang siguro base sa kinikita at saka doon sa sinasabing third-party liability na hindi tataas siguro. Maswerte ka na kung aabot na yan ng 100,000. Kaya nga, nung unang panahon, pag nakasagasa, tinutuluyan na nila kasi mas mura eh. Pag nabuhay pa, naku, cargo mo yan hanggang buhay. Yung mga luko-luko ng araw, mga driver, tinutuluyan. Yun naman ang kwentong kotsero. Eh, kung sakaling kaysa naman mabuhay pa yan, eh, ganun yung sinasabi ng mga damuhong mga luko-luko. Tuluyan mo na, kaysa naman pepestehin ka ng pepestehin yan habang nabubuhay. Naka-aangkla na sa balikat mo yan. Yun naman ay salitang mga balbal. Pero sana pag-isipan mo sa parting doon. Kausapin mo na lang, ha? Mare-revoke din po ba yung license niya? Huwag ka nang naggumaganti ka. Dapat ang kapatid mong tinatanong mo, hindi ikaw. Non-transferable yung ano mo eh. Baka mamaya, iba yung pananaw ng kapatid mo, ikaw mainit eh. Siguro mas maganda mag-usap muna kayo ng kapatid mo at saka kausapin yung ka-live-in partner ng kapatid mo. Okay? Nang sa ganun... Kaso yun nga po, hindi pa siya makakapagsalita. Hindi, antayin mo magsalita. Hindi naman siguro comatose yun eh. Gising na po siya. O, gising na po siya. Eh, di, ipasulat mo. Gawa ka lang para. Huwag ka mong magdali. Total, nakatira ba siya sa inyo? Hindi po sa O, Cavite di po. naman pala. Di dapat ang naglalakad yan, kanyang ka-live-in partner. Hindi naman pala siya sa pamilya ninyo eh. Bigyan mo muna ng espasyo, okay? Sundin mo yung sinabi ni Attorney Batas Mauricio. Batas na tayo yan, ha? Wala nang pilitan dito dahil baka pag lumabas tayo sa batas, na yung karapatan ng biktima, eh, nasabi mo na lahat. Ha? Opo. Ito po, nag-iisang pambansang sumpungan, matyaga po nagpapaliwanag, matututo po kayo, nakikita nyo ang anggulo ng batas, hanggang saan ba? Ang danyos na perwisyos, at saka yung kapakanan, kalagayan ng pasyente, or biktima, habang nasa ospital, ginampanan po yan. So, natututo po kayo. Tulong, serbisyo, may tatak. Kaalaman, may tatak. Dito po, tatak, batas, at bitag. Bitag at batas. Ito po, si Ben Tulfo. Programang #Ipabitag Mo.